Mga master, nitong mga nagdaang araw ay tila dalawa lamang yung mga mainit na usapin. Ito pong SRI at ito pong tax. Marami din lumalabas na mga tax tables na siya pong basihan kung magkano yung tax deduction sa service recognition incentive. Kaya ang tanong ng marami, ano ba talaga yung basis ng tax dito sa SRI at magkano? No, ito po mga master ay personal ko pong opinion base po sa personal ko rin pong pagkakaintindi at sa mga nababasa ko po. Ito pong unang-una natin siya na tingnan mga master ay kung magkano yung total na benefits na natanggap mo sa loob ng isang taon. Kapag within 90,000 lang, then including the SRI, then wala kang tax deduction kasi pasok ka doon sa tax exemption. Ngayon, kung ang total na benefits mo including SRI ay sumobra sa 90,000, then yung excess ng 90,000 ay magiging taxable na po siya. So, if ever, sa ngayon pa lang, without SRI, sobra ka na sa 90,000, pagpasok ng SRI ay automatic talaga na meron kang tax deduction. So, yung tanong ay magkano naman? So, kung pagbabasihan po natin, ito pong mga pamamaraan ng pag-compute ng tax deduction na yan, ay nakadepende pa rin po siya doon sa inyo pong total taxable income sa loob ng isang taon. Kung ito pong inyo pong SRI, which is excess doon sa 90,000, idadagdag po siya doon sa inyong total na annual taxable income galing po sa sahod ninyo. Kapag below 250,000, di wala ka pa rin pong tax, which is possible po. Pero kung lagpas na sa 250,000 ang total na taxable na sahod mo plus ito pang SRI na sobra doon sa 90,000 exemption sa benefits, then mayroon ng tax deduction. At ayon po sa train law, ang pinakamababa dito kapag yung bracket ng taxable income and benefits mo nasa 250,000 hanggang sa 400,000 is nasa 15%. So yung tatanggapin mo na gross benefit, babawasan siya ng 15% na tax base po dito sa bracket na nakasaad sa Republic Act 10963 or train law. Pag ang total taxable income mo naman including benefits ay nasa 400 over 400 hanggang 800,000 sa isang taon, then ito pong 20% na siya po ang magiging excess of 400,000, yun po ang magiging tax na rin po ninyo. So depende po siya, 800 to 2 million nasa 25%, 2 to 8 million 30%. So para po ito sa mga matataas na sahod. Kung titingnan po natin, the more na mas mataas yung sahod mo, mas mataas din yung magiging tax liability mo. So malaki rin yung tax deduction dahil sa mataas mo na sahod. So ito pong bracket ang nagsisilbing basis na rin doon sa tax deduction. Ngayon tatanungin ninyo ako, bakit yung iba ay sinasabing walang tax o bakit yung iba sinasabing 1,000 lang or ito lang dapat yung tax deduction? Sa ganyan na case mga master ay dapat po nating alamin kung ano po yung naging source ng kanilang pagdetermine sa magiging tax dito sa SRI na ito. Then if we know kung ano po yung source nila, then we can compare. Then pagdating po kasi sa dito, pagdating po kasi sa realidad, if ever man na yung actual deduction nila ay sobrang liit versus doon sa dapat sanang tax, or if ever man na itong pinakita natin na deduction ay sobrang taas compared doon sa dapat talaga, kasi ako sabi ko po kanina, this is my personal opinion base po sa mga nababasa ko po at base po doon sa mga examples na nakikita ko from legitimate na mga sites. So, nakikita natin dyan mga master, doon po papasok itong tinatawag na accounting is an art. The moment na yung naging deduction ay mababa,
then mayroon po tayong tinatawag na adjustments. Sa case po natin, nagkakaroon po talaga tayo ng adjustments sa atin pong tax deductions. If ever proven na mas maliit yung actual na naging deduction compared sa dapat sanang deduction, then you can expect na one day tataas yung tax deduction sa sahod mo kasi yun ang nagsisilbing part of the tax adjustments. Doon kukolektahin, doon babawiin yung kulang sa na-deduct na tax from your benefits. No, so doon po papasok yung adjustments. And if ever man na sobra itong naging deduction sa ngayon, ay papasok pa rin po yung tinatawag nating pagbibigay ng refund. May mga cases na may mga opisina na nagbibigay po sila ng tax refund sa kanila po mga empleyado. When they found out after a year, no, pagkatapos po ng buong transaction sa isang taon, they found out na yung actual taxes paid by their personnel ay mas mataas pala versus doon sa dapat lang na tax deduction. So that's a time na pwede pong magbigay ng tax refund. So yun nga po, accounting is an art. Kapag sobra ay i-adjust natin, ibabalik natin yung sobra. Kapag kulang, i-adjust din naman po natin, babawiin natin yung kulang. So in that case, mas maganda po na medyo sobra, no, kasi babalik naman yon. Tapos ang problema lang kasi kung kulang yung naging deduction, umasa ka na mataas yung naging net mo pero you are not aware na doon pala sa darating mong sahod ay mayroong deductions bilang adjustment doon sa kulang sa taxes mo. Kapag nangyari yan, may tendency pa na magka-deducted obligation ka kasi priority or mandatory sa deduction sa sahod ang intended para sa atin pong tax payments. So yun po yung case na nangyayari. Hindi po porket gusto natin na maliit lamang yung tax ay yun na po yung masusunod. Hindi po porket wala tayong tax deduction ngayon or maliit lamang yung tax deduction natin ngayon, nangangahulugan na talagang walang tax deduction yon, no, dahil posible na hindi tayo aware na sa ating susunod na sahod doon pala nagkaroon ng adjustment at hindi po tayo binigyan ng informasyon tungkol po dyan, hindi tayo aware kaya umasa tayo na yun lang talaga yung naging tax deduction noong time na nag-release, pero in-adjust pala to correct doon sa sa kulang na naging deduction sa tax. So yun po yung mga cases na pwede po mangyayari. For me, as I said kanina, ito po ay personal ko opinion base sa mga nababasa ko po at sa mga legitimate na mga computations na nakikita po natin, no, hindi po ito base lamang sa opinion ng sinuman na hindi naman po on the field, no, ng atin pong pag-compute ng mga taxes. So pwede po na mayroon din po kayong sariling opinion dyan, sariling pamamaraan ng pag-compute o kaya ay sariling basis ay pwede naman po na maibahagi at atin pong ma-check, no, matingnan po natin lahat, no, kung ano po yung mas karapat dapat. Kasi mas darating po yung araw na baka sisingilin tayo kung kulang yung naging bayad natin doon sa taxes mula po sa mga benefits na sumobra na doon sa limit na 90,000 sa loob ng isang taon.